Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkaay balang at pulot-pukyutan, at pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihagis sa apoy. Bibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagapagdala ng kanyang panyapak. Huwag hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po ng banal na Eukaristiya, ngayon pong ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento. Kaya nga kung mapapansin po natin mga kapatid, ilang kandila na po ang nasisindihan natin? 2. Nangangahulugan na lamang po mga kapatid na halos 2 linggo na lamang Pasko na. Tanungin ko po kayo, handa na ba kayong magpasko? Parang hindi pa. Parang hindi nyo pa po nakukuha yung 500. Ano? Handa na po ba kayo ngayong Pasko? Hindi pa. No, pero sana kasama ho ng paghahanda natin ngayong Pasko, hindi lang natin paghahandaan yung pisikal na paghahanda, but higit sa lahat yung paghahanda ng ating kalooban, ng ating buong sarili, upang tunay nating matanggap ang Panginoong manunubos sa ating buhay. Mga kapatid, kung napakinggan po natin ng maigi ang ating ebanghelyo at ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, tila merong panawagan sa atin. At ano po ang panawagan sa atin? Panawagan ng Diyos na ang bawat isa'y magkasundo. Tanungin ko po kayo, matatapos na din naman po ang taon, alam ko po, marami po tayong mga taong nasaktan, marami tayong mga taong nagawa ng hindi mabuti. Tanungin ko po kayo, nakapagkasundo na ba kayo? Uy,
Parang hindi alam ang isasagot. Ano? Kasi mga kapatid, kasama sa pagpapakasundo, mga kapatid, ay ang panawagan sa atin ng kapakumbabaan. Hindi natin makakamit ang pagpapakasundo kung walang kapakumbabaan na namumutawi sa ating buhay. At sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ipinakita sa atin ang karakter ni Juan Bautista. Dito po sa simbahan ng Quiapo, tayo po ay tinatawag na ang patron natin ay si Juan Bautista. Pero ano ho ba ang pinakakatangian ni Juan Bautista? Yung kakanyang kakayanang magpakumbaba. Tandaan natin mga kapatid, nung panahon ni Jesus, si Juan Bautista ay kilalang-kilalang mga tao. Tinuturing siya na isa sa pinakadakilang propeta. Maraming tao ang sumusunod sa kanya. Maraming tao ang naniniwala sa kanya. Sabi nga sa ating ebanghelyo, dahil sa kapakumbabaan ni Juan Bautista, ano yung kanyang kasuotan? No? Hinabing balahibo ng kamelyo, balat ang kanyang pamikis. At anong kanyang kinakain? Balang at pulot-pukyutan. Mga kapatid, sa buhay natin, bakit maraming hindi pagkakaunawaan at pakikipagkasundo? Dahil ang tinuturo sa atin ng mundo, maging mapagmataas, maging mayabang. Tanungin ko po sa kayo, sino po sa inyo ang gustong yumaman? Maniwala ako. Sino po sa inyo ang gustong yumaman? Marahil lahat tayo magtataas ng kamay. Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng maraming ari-arian? Yung 42 na sasakyan, sino ho ang gusto? Sino ho ang magkaroon ng sasakyan dito na may payong? Ano? Bakit ayaw nyo na? Ano? Pero mga kapatid, ang mundo natin ngayon ay hindi lamang puno ng pagpapataas. Bagkus panawagan sa atin, kung gusto natin magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos at sa isa't isa, anong disposisyon dapat meron ng puso natin? Kapakumbabaan. Dahil ang kapakumbabaan ay hindi lamang nagtuturo sa iyo upang maging ikaw ay nasa laylayan, kundi ang kapakumbabaan ay nagtuturo sa atin na tayo minsan ay may kahinaan, kakulangan. At ang pumupuno sa kahinaan at kakulangan natin, walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, kung gusto natin magkaroon ng pakikipagkasundo sa mundo, matuto kang magpakumbaba. Hindi ka perpekto, hindi lahat alam mo, hindi lahat ikaw ang bida, kahit si Jollibee ka pa. Dahil ang tunay na bida, walang iba, kundi si Jesus. At kung si Jesus ang tunay na bida, dapat ang disposisyon may kapakumbabaan. Dahil kung ano ang meron ka, hindi lang dahil magaling ka, kundi mabuti si Jesus. Mabuti ang Diyos sa iyo. Pangalawang bagay, kung gusto po natin makamit ang pakikipagkasundo, dapat marunong ka ding magsisi. At ang pagsisisi saan po nagmumula? Sa kapakumbabaan. Walang taong nagsisisi na hindi nagpapakumbaba. Alam po natin sa mundo natin ngayon, mga kapatid, maraming mga tao ang lagi na lamang humihingi ng kapatawaran. Pero ang tanong, nagsisisi ba? Madaling magsabi ng sorry. Tama po ba? Kaya nga minsan hindi talaga ako naniniwala sa sabihan na to forgive is to forget.
Kasi mga kapatid, ang pagkapatawad ay hindi lamang pagkalimot, kundi ang pagpapatawad, mga kapatid, ay pagsisisi sa ating pagkakasala. Sino po sa inyo ang may utang? Walang aamin diyan. Sino po sa inyo ang nagpapautang? Meron din siguro diyan. Pero kapag sinabi ho sa inyo ng taong may utang sa inyo, sorry ha? Tatanggapin niyo po ba yung sorry? Di ba minsan hindi? Anong sasabihin mo? Magbayad ka muna ng utang. Kasi minsan mga kapatid, hindi lamang sapat ang paghingi ng paumanhin, kundi ang kasama ng paghingi ng paumanhin, ang pagsisisi sa ating mga pagkakasala. Nandito ho yung mga estudyante ko sa Nazarene Catholic School. Matataas ba ang grade ninyo? Yung totoo. Pero minsan may mga pagkakataon na mababa ang grado ninyo, di ba? At ipinapakita niyo sa magulang niyo yan. Tama ba? Sana ipinapakita ninyo. Pero kapag mababa ang grade niyo at pinakita niyo sa magulang niyo, di ba minsan sasabihin niyo sa nanay niyo, "Ma, sorry ha, mababa ang grade ko." Pero anong kasunod nun? Di ba sasabihin niyo sa nanay ninyo o sa tatay ninyo, "Hayaan po ninyo, sa susunod, babawi ako." Dahil sa buhay natin mga kapatid, ang pakikipagkasundo ay hindi lamang nakukuha sa paghingi ng paumanhin, kundi ang pakikipagkasundo kasama noon ang pagsisisi. Sa ating ebanghelyo, pumila ang mga Pariseo at Saduceo kay Juan Bautista upang magpabinyag. Pero anong sabi ni Juan Bautista? Kayo'y mga ulupong. Bakit? Kasi baka ginagamit lamang nila yung titulo nila upang sila ay mapatawad sa kanilang pagkakasala, pero wala namang pagsisisi. Mga kapatid, sa paghingi natin ng kapatawaran kay Jesus, huwag ka lang sorry ng sorry. Ngunit pagsisihan mo ang iyong pagkakasala. Bumawi ka sa iyong pagkakamali at doon nabubuo ang tunay na pakikipagkasundo. Reconciliation is not just simply saying sorry, but reconciliation becomes fruitful if there is always repentance. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, magsisi ka. Huwag kang sorry ng sorry. Panghuli mga kapatid, kung gusto natin ng pakikipagkasundo, tanggapin natin si Jesus ng buong buo sa ating buhay. Alam ko po malapit na ang Pasko. Malapit na ho ang mga Christmas party natin na aatinan. At alam ko ho, nakakapagod po yan. Tama po ba? Pagdating nga ho ng December 25, hindi mo pa mararamdaman ng pagod eh. Kailan mo mararamdaman ng pagod? January 2. Pero hindi pa dyan mararamdaman ng pagod. Kailan mo mararamdaman ng pagod? January 4. Bakit? Anong meron sa January 4? Balikan na, pasukan na. Balik ka na ulit sa hanap buhay. Pagkatapos ng mahabang bakasyon, saya, tuwa, pagbalik mo ng hanap buhay, una sa lahat, pagod ka. Pangalawa, wala ka ng pera. Nakakapagod yon, di ba? Pero mga kapatid, ang tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi lamang patungkol sa mga selebrasyon, party, kunit ang tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan ay ang pagtanggap kay Jesus. At kung nasa atin ang Panginoon, wala tayong dapat ikapagod. Wala tayo dapat ikalungkot. Dahil si Jesus
ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Anumang oras, anumang panahon, anumang pagkakataon, si Jesus ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, binibigyan po tayo ng paalala ni Juan Bautista ng pakikipagkasundo sa Diyos at sa tao. At kasama sa pakikipagkasundo na ito ay yung kakayanan nating magpakumbaba, yung kakayanan nating aminin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala, yung aminin natin na tayo ay may pagkukulang at kasama doon ng pagsisisi. At sa pagsisisi na iyon, tunay nating matatanggap si Jesus, ang ating tunay na lakas. 2 linggo pa po bago ang Pasko. Nawa gamitin natin ang mga oras na ito upang maihanda ang ating kalooban at ating mga puso upang tunay nating mapagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Amen.